Recording. Okay, recorded na ba? Okay. Balik ko muna ha. Sayang kasi. WPP na tayo. Required to establish an ambiguous or realistic. So, hindi po pwede po na report the project status to PMO. Kahit pa anong report mo dyan, kahit pa every minute ka mag-report sa mga boss mo, sa project mo, ito yan. Kung hindi klaro yung objectives mo, walang mangyayari dyan. Verify objective in closing phase. Sa closing phase ka lang mag-verify? Paano yan? Verification must be done during planning. Actually, magsisimula talaga sa implementation. So, isipin nyo to. Alam niyo yung APIT, assessment, helping process natin, di ba? Assessment, planning, intervention, evaluation, tsaka termination. Actually, nagsisimula talaga yung pag-verify. That's more about evaluating sa implementation. That's more about monitoring. So, minamonitor mo every action. Actually, hindi sa planning nagsisimula. Sa paggawa nyo ng action. Pero while monitoring sa result na actions nyo, doon nyo rin binibase sa planning. Ito yun. You get me? So, hindi pa rin pwede na kuan. Sa closing phase ka lang mag-verify. In my own words, ang words ko talaga, no, para akong author nito na meron akong karapatan magganito. I think sa implementation talaga magsisimula yung monitoring. Okay? Kasi, implement. Monitor mo na kaagad yan. Every implementation. So, di ba, ang next na implementation ay evaluation. Yun naman, sa pagkasunod-sunod pa lang ng helping process, alam na natin na doon talaga nagsimula yung monitoring. 21. Supportive. Ano yan? Reassurance, encouragement. So, 21A. So, bilisan lang natin yung mga level A na question na kuan na. 22. There is no base way to manage. Ibig sabihin yan. Contingency view. Ano yung ibig sabihin ng contingency? Diba, pag contingency class, para meron kayong plan B. Diba? May plan B tayo. Okay, contingency fund to. Diba? So, ibig sabihin yan, tinitignan mo ngayon na posibleng hindi to mag-succeed. So, meron kang contingency plan. Tama ba? Okay? So, ibig sabihin niya na there is a best way to manage. So, kung meron kang plano na ganito, even if gano'ng kaganda yung plano na to, meron kang contingency view na posibleng may mangyari. Okay? Ganun po yun. Itong the rest of the options, may mga tanong naman tayo dyan. 23. Alam mo na to. System theory. Bakit, sir? Yan yung sagot. Siya yan lang kasi yung may theory na word. But anyway, meron namang keyword na all parts interdependent, intertwined. Ito po yung keyword. 24. So, ito po yun. Actually, kung i-research mo yung definition ng child placement, bilong po dito yan yung adoption, foster care, legal guardianship. So,
So, ito po talaga yung definition ng child placement services. Okay? Adoption, foster care. Pero meron tayong additional na mga choices. Ano ba yung ibig sabihin, sir, pag residential services? Sabi dito, it's a type of service providing 24 hours lang. Yan lang talaga. 24 hours. Pag may word na 24 hours, residential services. Okay? Letter C. Ano naman, sir, yung temporary shelter? So, from the word temporary shelter, dyan po nilalagak yung survival in early stages of disaster. Sa po, nabagyuhan. Saan sila more applicable? Sa temporary shelter, di ba? Kasi mayroong disaster. Okay? Ano naman, sir, yung foster care? Di ba? Sometimes, tumitingin ako ng mga movies ba? Sa, yung mga US. For example, yung scenario is social work scenario. Nag-awa yung parents, yung bata ngayon, ulila. Or ano ba yan nasa isip mo? Basta awayan ng pamilya. So, di ba ito yung mga madalas na pinapasukan ng mga services. So, for foster care, also known as out-of-home care. Sabi nga dito, ito yung services na bibinili sa bata who cannot live with their parents. Ano yung nasa isip mo ngayon? Ibig sabihin ito, pag yung bata sinasaktan, para bitang, ito yung term, para bitang delikado kung ipauwi mo ng bahay. Kasi baka mas lumala pa. Baka mas ma-rape pa. Or mamatay. Or patayin. Tanungin kita, saan siya mas applicable ilagay? Sa foster care. Okay? Bakit sa foster care? Ito yung tanong na sa isip mo. Sir, di ba sir yung pamilya ang pinaka nagmamahal sa isang tao? Ang grabing drama naman yan, no? Totoo po yan, no? Huwag nating kalimutan, class, na sa foster care, meron po tayong tinatawag na foster family. Okay? Foster parent, di ba? Alam nyo yan? No? So, hindi po blind yung mga agency dyan. Alam po nila na tanggalin man, kung tinanggal mo yung bata sa pamilya, so nasa isip na ng bata, kawawa naman ako, wala akong pamilya. Huwag kang mag-alala. Kasi kung sa foster care ka, even if tinanggal ka namin sa pamilya mo, by virtue of court order, or ano ba yan nangyari, may pamilya ka pa rin doon. Alam mo yung mga foster family dyan, mga foster parent, lisensyado yan, no? Sana, no? Lisensyado yan, alagaan ka. Lisensyado yan. Okay? Klaro ba klase dito, Bart? Kasi mahirap to na parte. Ang daming lumabas dito. Klaro ba? So, dito, ano yung mga keyword? Tsaka ano yung mga dapat nyo i-look forward dito. Okay? 25. Dito ay ito yung airpat. Alam mo to, ito talaga yung objective. So, itong type na tanong na to, it's more about what is this services? Diba, yung last, diba, nilabas ko last yung ano yung kalahi seeds, ano yung listahan, ano yung purpose. Ito lang yan na type ng mga tanong. Pinapadetermine lang nila sa'yo, dinidescribe sa tanong, kung ano to na program. Okay? Or project ng gobyerno. Parenthood. Alam mo na yan. Wag kang magdami ng anak. Ganyan lang yan. Responsible parenthood lagi. 26. Respect for human dignity o ano. Alam mo na to. Values yan ng disability. Memorize na rin to, ha?
Next. O, ito naman yung vision. Pag vision, we yan, we. Pag mission, 2 kaagad, 2. 2 yung nauna ba? 28. O, ito yun. To develop. Okay. 29. UNICEF was created on 1946. Okay pa ba kayo dyan? Kailan na-create yung UNICEF? Sinerge ko na dito, no? December 11, 1946. Okay? December 11, 1946. So, United Nations Children's Emergency Fund. Sa New York po siya, ha? United States. So, 30 is, alam mo na yan, no? A. 30A. Si Don Miguel. So, sometimes, even I experience it sa LET board exam ba? O, ano daw yung full name ni Rizal? Tapos, ang daming mga choices yung binago lang. Middle name. Diba? Ang meaning, diba? Hindi ko na memorize yung Karizal. Tagal na kasi. Importante, pumasa na, no? Alam mo yung, ano yung Karizal? Jose, Potasio, ano nga yun? May Y pa eh. Realonda, Alonso, may mga ganyan-ganyan pa. Tapos ganituhin lang siya pagkagawa. So, dapat memorize mo talaga ha. Yung every words. Okay, get me? So dito, ang dami mo magigets dito na pagkagawa. For example, First Hospital, Cebu. O, di ba? So, kung may, di ba, nakonekta mo dito sa number 30, ang dami kong makonect na tanong dito. Una, si Don Miguel Legazpi, na yan. So, number 2, ang First Hospital pala ay sa Cebu. So, babaunin ko na yan na wisdom, kasi daanan ako isang question na, where is the First Hospital? So, sa 30 man to, sa 30 may clue ako nakita sa Cebu. So, Cebu yung sagot. So, may nadaanan ka na naman ng tanong. When it was established. So, alam mo na, 1565. So, ikaw ngayon, mapagmatch na para ka ng simatang lawin. So, meron mga clues sa isang tanong lang. So, binabaon mo na yan ngayon. Okay, so sa tanong to, alam mo sa First Hospital, alam mo kailan siya ni-establish, at alam mo sino yung establish. Okay? So, kung madaan mo yan ng mga words, matatamaan na. 31. Child will per A, 31A. 32. O, ito yun, di ba? Inulit ko na lang. Kasi baka makalimutan nyo. Ay baka naman ngayon, hindi nyo pa ito memorize. So next class, ito yung mga law na ididibdib ko. Sa lahat ng law na to, kukuha ako ng mga tanong. So babasahin ko yung mga law na to and gagawan ko ng tanong. Lahat ng to. Dalawa mo to, di ba? But then, meron naman ako isang blog post dito regarding, di ba? Meron ako, di ba? Nakita nyo na yun? Relevant laws in social work profession. Nakita nyo na blog post ko yun? Seen that. Di ba? Kinategorize ko doon. I don't know pero hindi ko pa siya na-convert into Q&A. Multiple choice. So, parang mga keywords ko lang yun, di ba? Keywords, pointers. So, dito ko na siya gagawan. Okay, for you all. Diba yun? So, lahat ng law na to, nakita nyo. Gagawan ko yan ng tanong. I don't know saan nyo i-emphasize ko. Pero siguro yung mga may emphasize ko lang dito is yung about sa child welfare,
yung mga bata, yung adoption, family welfare, EO 209 or the Family Code of the Philippines, and women's welfare. Marami pong ilalabas sa board exam ng mga agrabyado, ng mga babae, agrabyado. So, ang dami pong batas regarding women. Kasi pag woman ka, you are the light of the home. So, family, sangkop din yan ng family welfare. So, ang dami po. So, dyan po ako makapokus sa family welfare, women's welfare, child welfare. So, ano naman sir yung mga men's welfare? Kawawa naman yung mga lalaki, no? Walang mga specific batas para sa kanila. Meron sir, paternity leave sir. RA Republic Act 8187. Lumabas yan. Ilan nga yan, paternity leave? 1 week? One week yata. Okay? So, next tayo. Okay? O indigenous people, okay? So, dito, it's more about the law lang, law and title. Yung ibig ko sabihin later na ikon ko, kukuha talaga ako ng mga provision ng batas. And i-convert ko siya in multiple choice. I can promise next meeting, siguro mga sa third session natin, sure na yan. Kasi ang dami ko pang ipapa-emphasize sa SWPP. So please Lord, may nagpe-pray kasi brother ko. Lord, tuloy yung nakuan ko. So, natawa ako dito. So, dito class, panoorin nyo yung mga, meron akong blog post diba, about policy making, formulating policies, and relevant laws. Ulit-ulitin nyo yan ha. Kasi konektado yan sa kuha natin ngayon. Sa, ano nga to? SWPP. Okay? 32B 33A. Okay. 34C. Local government code. Ito rin. May local government code din. Itong local government code na to, binigyan ako ng senior ko na social worker na ngayon ba. Pagkakapal-kapal. Ang kapal talaga ng law na to. 7160? Ay, 7160. Sobrang kapal. Pero ipapa-emphasize ko na ano lang yung lalabas. Please class, i-review nyo talaga yung isang blog post ko. Importante yan, okay? Hindi ko na malala ano yun. Ibigay ko na yung link, ba? Teka. Yung YouTube. Ano yung kuwan? Later na lang, eh. Later ko na ililink yung mga importanteng blog post videos ko yung dito. 35, Women in National Building. So, ano to? Kasi ang batas na to, it's more about, naka-encounter ako nito board exam. So, si Mayor daw, grabe si Mayor, may story pa si Mayor. So, si Mayor daw class ay, kuhan daw siya, kanang, gusto niya daw, na, paramihin yung babae sa employee, sa City Hall. So, ano daw na batas ang pinaka-applicable dyan? So, Women in National Building. Kasi gusto ni Mayor na ma-encourage in nation building, na maisali, inclusivity. Ganun yun. At may title puman tayo dito. Baka naman hindi nyo pa tumemorize yung title. Na mahirapan talaga kayo sa mga in-depth na sinasabi ko about sa batas na yan. 36 C.
Nun. 7. Notes, no? Ano yung dignity in social work? So, lahat po, hindi po kasali yung B. Tinuturuan mga tao ng dignity, pero sasalihin mo ba, ay, wala kang dignidad kasi wala ka nito. Hindi mo to na-achieve. Ano ba yan? Hindi yan. So, hindi kasali yung B. Okay? Negative po yung B eh. So, para lang tinitignan mo yung dignity ng isang tao sa naabot niya. Hindi po ganun. 38. Yan po yan ginawa ni Gertrude. Organize, yan po yung definition niya sa social welfare. 38A. 39. C. So, kang Elizabeth, law yun sa kanya. Includes those laws, programs, benefits. Actually, yan lang yung memorize ko. Yan lang talaga. Example, kang 38, kang Gertrude, organ of concern. Alam ko na yan, ganyan kaagad. Example, kang Gertrude, organized concern. Yan lang. I don't know kung gagayahin yung technique ko. Depende yan, no? Iba-iba kasi ng techniques. 29 at 39, kang Elizabeth, loss, programs, benefit. Okay, strength and provision. Ganyan lang. Binubullet ko. But before ako magawa ng bullet form ng notes, binabasa ko siya kabuuan. So, kung magayahin sa James, ganyan. Hindi yan yun. Hindi yan diretso ko. So, in-understand ko mo yung kabuuan, okay? Baka ako pa yung dahilan na mababa yung score nyo kasi kinukopya nyo yung shortcut ko. So, of course, ang gawin nyo, basahin mo na siya pangkabuuan. So, deductive. Alam mo yung deductive? Sa research yan, deductive. So, kumbaga, from big concept, dinideduct mo para lumiit. So, para siyang funnel. So, iba din yung isa. Kasi may kabaliktaran yan dyan. So, inductive. Yan pala yun, no? Nakalimutan ko, inductive tsaka deductive. So, pag deductive, so yung malaking concept, binubulit mo para ma-filter mo, para malaman mo. Yung inductive naman, itong maliliit na concept na to, binubuo-buo mo para lumaki. So, yan po ako gumawa ng mga bullet study outline ko. So, binabasa ko muna lahat. No, gusto ko bawiin yung sinabi ko noon sa mga shortcuts ko. I-correct ko yan sa ganito. I read the Book of Mendoza, I think 4 times. Hindi yan from first year, ha? Starting our review. 4 times ko yan nabasa. Totoo yan. 4 times, parang ganun, 4 times. Kaya ako nakagawa ng mga shortcut. Ilang beses mo na nabasa yan? Yung Mendoza. Ilan ba? I-type daw dyan, be? Na dapat talaga ganyan yung class. Maabot ka talaga ng 4 times. No, yung social work and social welfare ba? Na 1 time lang daw. Kulang pa yan. 1 pa lang. Kulang pa yan, no? Kulang pa yan. Basahin mo yan talaga siya. Hindi ko sinali yung first year to 4th year. Baka naman hindi
Hindi kasali. Yes, more pa sir. More pa. 340. B. Ano naman dito? Pag Walter, ano memorizing ko? Organized System of Social Services. Ang ganyan lang. 41. Social welfare. Okay? Social welfare talaga to. Iba naman yung social work. Ang tinatanong na sa social work, it's a profession. Ang ganun. Social agency, yan po yung establishment, no? Yan po yung structure. Social services, yan po yung mga programs. 42. So, ito, nasa libro to ha, ni Mendoza. It's chapter 1. Except social services, hindi po kasali. Parang itong social services, define siya kasama sa ng social work. Ang unang dinefine ay social welfare sa libro. Ikalawang dinefine ay social services. Next ay social work. 43. Agency except 1. Ito rin. Hindi rin kasali to. So basic pa to ha. 44. Alam mo na yan, no? Pag mayroong material or concrete aids, assistance yan. Ano yung kaibahan ng assistance at saka services? Paano kung bigyan kita ng financial services? Ano yung kaibahan kung bigyan kita ng financial assistance or bigyan kita ng financial services? Pag binigyan kita ng financial assistance, binigyan talaga kita ng pera. Kasi ang definition kasi ng assistance, nahahawakan na bagay. Concrete aids. Ano naman kaibahan ng pag binigyan kita ng financial services? Pag binigyan kita ng advice, ganyan lang. Yung mga legal advice, counseling, seminars, belong yan sa services. Kasi hindi ka naman nabigyan dyan ng planggana, kaldero, chanelas ni Corina Sanchez. So, pag assistance, yan na yun ha, mga material na bagay. Pag counseling, ano yan? Ano yan, sir? Services. Okay? 45B. Bata naman. It's a help for individual situation of stress. Individual. Keyword. Individual. 46. Social services. Okay? Diba ito yung sabi ko? Pag services, social services, ito yung mga programs. Okay. Part 7. Ito yun, di ba? Social security. Yung kuan class, ano yung kuan dito? Examples ng social security. PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig. Okay? So, di ba pag nagtrabaho ka sa government, magkuha ka ng kuan dong PhilHealth. Di ba requirement siya? Compulsory. Kasi it's for security. Ang ibig ko sabihin dito is yung mga public insurance. Iba po yung kuan, yung mga private. Kasi hindi po yan kuan. Compulsory. Okay, 48. Letter B. Naulit mo yata to? Hindi pala. Naulit yung iba yung description. Okay, letter B ay sagot. 49. Ito na yun, social work. Okay?
50. Balik probinsya. Parang narinig ko naman to lagi, no? Binibigyan ng mga material assistance yung mga taong um, gustong bumalik sa kuha nila, di ba? Probinsya. Lumabas din sa board exam na tanong class no na ano daw yung problema? Ito daw yung mga problema sa housing na binibigyan ng gobyerno. Ano daw yun? Alam mo ano ang sagot doon? Binigyan man sila ng gobyerno ng bahay dahil malayo naman sa kanilang probinsya, bumabalik pa rin sila sa probinsya nila kasi doon sila na kumukuha ng livelihood. No? So, iwan ko ba no? Binibigyan ng kuan, bahay. Wala namang trabaho. Anong makakain natin dyan? So, bumabalik yung mga tao sa kuan. Kaya ngayon, sometimes, so kailangan ang gawin ng gobyerno, iparis nila yung housing at saka livelihood. Iba man, actually iba siya. So, sana wala pang agency na pinaparis yung, I don't know, kung merong private, hindi ko alam. Basta gobyerno, iba-iba nila. Kasi pag housing, mga engineer lang daw yung dyan. Tama naman. Tama naman tayo hahawak ng mga design, hindi tayo marunong dyan, no? Pero meron akong kilala, classmate ko sa masteral, sa public administration. Engineer siya, Ma'am Shata. Ma'am, bakit ka nag-MPA man? Engineer ka man. Sabi niya, kuwan ako, Sir James, kanang sa housing project ako sa BARM, Bangsamoro Ministry. Ako, ganun ba? So, ngayon, actually, tinitim na po yung work at saka engineer. Hindi ko man masyado alam yung nila, yung project, but I think it's more about giving house to the poor, and so yung mga engineer yun. At saka livelihood, social work na trabaho. 51.